Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption, our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Lacto Coffee, probiotic food supplement. Isa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Coffee adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Coffee matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, untop 8:00.
the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhis ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Ining adlaw karon nga Lunes. Bit sa 17 nas bulan sa Agosto tuig 2026. Maing Lunes nga kabuntagon alang kanatong tanan mga igsoon. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uhayng balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, sa gawa sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ug sa labing uhayng kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kayong produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyong mabati pinaagi sa ato ang mga partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati sabta pinaagi sa 102.9 South Radio. Mabati ug makita ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Ka-live ang ato ang Sibya pinaagi sa Bantay Radio Cebu Facebook page. Pwede sa mong maka-comment dito sa comment section. Asa mong dapitan na minaw karon? O karon sa uluhan sa to ang mga balita. Headlines sa to mga balita karong buntaga. Bantay Balita ngayon. Headlines. 15 ka mga pulis sa Western Visayas giimbestigahan gumikan sa drug operation. Bag-ong CTU buildings lungsod sa Asturias. Duha na katuig nga wa pa mapahimusli. Cebu City Medical Center gisusi ni Senador JV Ejercito. Anak sa mayor sa Mina, Iloilo na apil sa FBI Most Wanted. Ekonomiyas Pilipinas misaka og 2.3% second quarter sa tuig 2026. Sa kauluhan, 21,000 ka mga mag-uuma apektado sa bagyong Luis ug hanging habagat. Kapin 2,000 ka mga sakos basura kolekta sa Dolomite Beach cleanup. Sa gawa sa nasod, Pope Leo nihatag og usa ka 200,000 nga euros sa simbahan sa Colombia isip ayudas mga biktima sa linog. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa maong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer.
Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopoppy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopoppy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopoppy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 8:05 sa kabuntagon. Ug karon sa detalye sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Local News. Cebu City Medical Center gisusi ni Senador JV Ejercito. Pang world class, pang world Guinness Book of World Record. Way human-human. Gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival uban ni Senador JV Ejercito ang Cebu City Medical Center aron makita ang kahimtang sa pasilidad, mga serbisyong gitanyag ug ang kapasidad niini. Pinagi sa maong pagbisita personal nila nga natino nga ang aspeto nga kinahanglan pa og dugang pagtagad og suporta. Ipasabot ni Mayor Nestor Archival ngadto sa senador ang mga laka nga gibuhat sa syudad aron nga mahuman ang maong tambalanan. Matod ni Mayor Archival nga mahinungdanon ang pakigalayon sa syudad ngadto sa national government aron nga makakuha og suporta og mas mapaspasan ang paghuman niini. Bantay Balita. Kapin 600 ka kilo nga mga ma-recycle pa nga mga basura nakolekta sa tulo ka mga tunghaan sa syudad sa Sugbo. Gilusad na sab ang lain pang tulo ka mga tunghaan sa syudad sa Sugbo ang programa sa lokal nga kagamhanan Basura Mo Kaugmaon Nato. Kini mao ang Zapatera Elementary School, Carita Elementary School ug Tejero Elementary School. Atol sa paglusad sa Zapatera Elementary School, uban ni Mayor Nestor Archival nga nitambong, mao si Senador JV Ejercito. Tulo ka mga eskwelahan nakakolekta og 650 ka kilo nga mga ma-recycle pa nga mga material. Pinaagi sa maong programa, idasig ang mga estudyante magtutudlo og mga school communities na magsugod sa hustong pag-segregate sa basura ug pag-divert sa mga mapuslan pa. Tumong niini nga masugdan ang disiplina sa kabataan samtang gagmay pa og madala nila kini ngadto sa ilahang mga panimalay. Bantay Balita. 15 ka mga pulis sa Western Visayas giimbestigahan sa drug operation. Imbestigahan karon sa National Police Commission ang 15 ka mga police personnel sa Western Visayas. Lakip ang hepe sa Molo Police Station sa Iloilo City tungod sa aligasyon nga gigamit ang usa ka dismissed police officer atol sa drug bust operations nga gipahigayon niini. Lakip sa giimbestigahan mao si Captain Ryan Christ Inot ug 13 ka mga personnel sa Molo Police Station ingon man usa ka opisyal sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Isusi sa Napolcom 6 ang aligasyon nga gitugutan si dismissed police officer Jerry Villanueva nga moapil sa drug operations bisan dunay outstanding warrant of arrest bato kaniya sa kasong murder. Ihatagan ang 15 ka personnel og 5 ka adlaw aron mosumiti sa ilang counter affidavits tumong sa pre-charge investigation nga mahibal-an kung adunay probable cause aron formal silang kasuhan og administrative nga kaso. Ibutyag sa PRO6 ang investigasyon wala magpasabot nga napamatud ang adunay sa na ang mga pulis. Bantay Balita. Alas 8:09 sa kabuntagon dawatag report gikan sa tuang kauban sa gawas dito sa lungsod sa Sibunga. Dunay 35 anyos nga mag-uuman na angol human gipusil sa kauban niini. Detalye sa maong balita ipadangat pinaagi ni Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report.
Mga kabantay radyo, gipusil ang 35 anyos nga mag-uuma sa iyang kaubang mag-uuma sa barangay Canto Laroy, Sibunga, alas 7:33 sa gabi niadtong Agosto 14 niining tuiga. Ang biktima gila nga si alias Raymond, residente sa Purok 1, barangay Canto Laroy, samtang ang suspek gilaw sab nga si alias Iloy, 22 anyos, taga barangay Dungguan, susamang lungsod. Sumala sa Sibunga Municipal Police Station nga nahinabi sa Bantay Radyo, nakadawat sila og report gikan sa concerned citizen kabahin sa maong pagpamusil. Base sa mga impormasyon nga si Raymond naglakaw sa iyang giguroy nga kabaw padulong sa usa ka sibsibanan sa dihang giingong gipusil siya ni Iloy nga walay klarong hinungdan. Gikataho nga ang suspect ni pusil sa makadagang higayon gamit ang wala pa matino nga kalibre nga armas nga naigo sa wala nga bukton si Raymond, hinungdan nga dali kining gidala sa Carcar District Hospital alang sa pagpatambal. Nasayran sa pulisiya nga si Iloy giingong nasuko kang Raymond human gisultian sa ulahi ang iyang amahan nga mupasaka siya og reklamo bato kaniya sa barangay. Ang reklamo gikataho nga nagagikan sa wala pa pag-uli samahan sa iyang gihuwam nga motorsiklo. Padayon ang pagpangita sa mga otoridad kang Iloy kinsang miikyas human sa maong pagpamusil. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alcuzar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Katod sa tong oras alas 8:11 sa kabuntagon. Good morning, mayong buntag, mayong pagtanaw. Ma'am Jel Espina. Good morning, Longlong. Honorable Desiree Plasibi, good morning. Good morning sab nga tong Mad Saldua Yuma. Sa dugang tudling sa tuang mga balita, lalawigan sa Sugbo ug United Kingdom tinguhang magpartner para sa mga proyekto ug programas edukasyon ug infrastruktura. Gitinguha karon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang potensyal nga kolaborasyon uban sa United Kingdom, partikular na sa natad sa edukasyon, infrastruktura ug uban pang dagkong sektor. Kini subay sa pag-courtesy visit ni British Embassy Manila Political Councilor Andrew Bowie sa Kapitolyo ug na atubang si Cebu Governor Pamela Baricuatro atong nakalabay nga Biyernes ang maong panagtagbo sa duha ka mga opisyal tuki kini sa pag-ila sa mga oportunidad alang sa United Kingdom companies na makakontribute sa kalambuan sa Sugbo, partikular na sa mga himuong partnership sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Bantay Balita. Alas 7:13 sa kabuntagon, dawat ang laing report gikan sa toang kauban sa gawas. Laing hugna sa serbisyo karaban. Umaabot karong buwan na nga nagdalag mga importanteng serbisyos gobyerno. Detalye sa maong balita ipadangat pinaagi ni Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Daghang salamat ug may buntag Kabantay Ramer, laing hugna sa serbisyo karaban ang umabot karong buwana nga nagdala sa mga importanteng serbisyo sa gobyerno nga mas duol sa mga komunidad sa ikatulong distrito sa lalawigan sa Sugbo ug sa Lone District sa Mandawi City. Karong adlaw Lunes, Agosto 17, tuig 2026, adto kini ipahigayon sa Pinamungahan Auditorium sa lungsod sa Pinamungahan gikan sa alas 8:30 pataas o diya karong Miyerkules, Agosto 19, adto na usab kini ipahikayon sa Mandawi City Sports Complex sa Dakbayan sa Mandawi gikan gihapon sa alas 8 sa buntag hangtod na pataas ang hangtod pataas ang mga sugmuanon makapahimulo sa ilahang kaugalingon sa nagalain-laing libreng serbisyo sa gobyerno, lakip na ang medical, legal, agrikultura, veterinaryo, social welfare o uban pang importanteng serbisyo. Ang mga local government units kon LGUs ug mga komunidad sulod sa tagsa-tagsa ka distrito giawhag sa pag-apil ug sa mga kalihukan sa serbisyo karaban. Ang kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ubos sa pagpangulo ni Governor
Pambari 4. Padayong nagdala sa mga serbisyo nga dali, kasaligan o nakasintro sa katawhan nga mas duol sa matag Subuanon. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio. Kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Alas 8:15 na sa Kabuntagon. Good morning. Now, Joseph Salunoy nagtanaw sa tuang Sibya, may muntag. Dugang tudling sa tuang mga balita. Buntag mga tagalungsod sa Asturias ug happy fiesta. Bag-ong CTU building sa lungsod sa Asturias, duha na katuig nga wa mapahimusli sukad mahuman. Usa ka bag-ong building sa Cebu Technological University sa lungsod sa Asturias. Ang giingong duha na katuig sukad mahuman, apan hangtod karon wa pa ma-turnover og di pa magamit. Matud pa sa kontraktor sa proyekto, adunay nakita nga technical concern sa maong building tungod kay duol kini sa usa ka pangpang. Ingong adunay posibleng risgo sa kaluwasan, labi na alang sa mga estudyante nga mogamit sa building sa umaabot. Tungod niini, nanawagan ang mga opisyal sa lungsod, pinaagi kang Cebu Provincial Agricultural Livelihood Consultant Engineer Gigi Sanchez. Naunta maaksyonan dayon ang maong problema aron magamit na ang maong building. Dili lamang magpabiling bakante. Hanglan pa ang hustong technical assessment o klarong aksyon sa mga responsable aron masiguro ang kaluwasan o usability sa maong building. Bantay Balita. Maing buntag, Boss Neil Peter. Dawat aglaing report gikan sa gawas. Kay pulis nga meresponde sa nagmaoy nga truck boy. Gani nakalihay human gidunggab og screwdriver. Detalyes maong balita atong sayran pinagi sa ato ang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ang kabantayan sa ato nga balita karon taga pulis nga miresponde nga nagmaoy nga truck boy sa usa ka trail truck nga nakalihay human kini dunggaba sa makatulo og screwdriver sa suspect. Nitabo kini sa Barangay Liluan, Santander, Cebu sa may mga alas 2:05 sa Kabuntagon, Agosto 15, 2026. Ang suspect ilang nga si Gigir Pargamak, taga Pulok, Mauswagon, Liluan, Maria Sikihor. Matod pa sa biktima nga pulis sa Kabantay Rams, kini nga suspitsado nga truck boy gikan kini sa Mingrenia sakay sa usa ka trail truck. Pag-abot diri sa Maayoy Shipping sa Liluan, Santander, Cebu, unang ginunggab ini sa laing nga driver truck. Dali nga miresponde ang kapulisan, pinagi sa tawag sa usa ka concerned citizen. Pag-abot sa maong pulis sa maong area Kabantay Rams, pag-abli sa patrol car, gidunggab kini sa makatulo ka higayon, hangtod nga nailog kini sa pulis ang maong screwdriver gikan sa suspect. Atol sa pag-search nini, nakuhaan pa gyud ni og duha ka pakete nga may sulod nga gituang Cebu og mo'y resulta sa pagkasikop ini sa maong suspitsado. Ang suspitado gidala kini sa Santander Municipal Police Station aron pasakaan kini og kaso batok sa sala nga iyang nabuhat. Mori ato nakalap nga balita karon buntag Kabantay Rams sa dilipaton pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini inyong barangay in action nakadiri sa lungsod sa Santander. Alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imuhang report. Atong oras alas 8:19 na sa Kabuntagon. Mayong buntag, Boss Joel Kadungog. Morning sab, Ma'am Jag Cavalida. Sami Buatag Jr., good morning. Morning, Sir James Teves. Padayon ta sa dugang tudling sa tuwag mga balita, labang ta sa laing rehiyon. Yay anak sa mayor sa Mina, Iloilo na apil sa FBI Most Wanted. Si
Ray Grabato II, anak ni Mina Iloilo Mayor Ray Grabato nadugang sa FBI Most Wanted list tungod sa iyang giingong pagkalambigit sa usa ka dako nga investment fraud scheme dito sa Estados Unidos. Suma sa US Department of Justice, iakusahan si Grabato sa ihang mga kauban sa pagpadagan og usa ka $650 million na Ponzi scheme nga nakapikto sa kapin 2,000 ka mga investors. Ang federal nag-akusar kaniya sa securities fraud, wire fraud o conspiracy sa pangaligasyon sa paglimbong sa mga investors agi sa sayop nga impormasyon bahin sa National Realty Investment Advisors kon NRIA. Si Grabato kaniadto presidente ug majority owner sa NRIA. Sa mga court filings, ingong nakatigom ang scheme og 664 milyones dolyares gikan sa 2,000 ka mga investors. Bantay Balita. Nangulo sila si NBI Director Attorney Melvin Matibag o PAOK Yusek Benjamin Acorda sa operations batok sa Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City niadtong Biyernes atol sa raid sa maong pasilidad dito sa barangay Ilang Bunawan na diskubrihan sa mga otoridad ang radioactive materials ug mga gituhang substandard steel products. Gikatahong 174 ka mga Filipino workers ang giluwas gikan sa pasilidad tungod sa posibleng exposure sa radioactive material. Suma sa Philippine Nuclear Research Institute, ang kumpanya way lisensya sa pagduma, pagtipig, paggamit o pagbaligya sa nuclear radioactive nga mga material. Bantay Balita. Alas 8:22 sa Kabuntagon. Nagsinumbagay dito sa park sa Samal, gipalimpyo hinuon sa kadalanan. Gimanduan sa City Government of Samal ang mga individual nga nalambigit sa kagubot sa Freedom Park, Barangay Peña Plata nga mahimo og community service tungod sa ilang pagkalambigit sa insidente. Ang maong mga individual mitinguha o mitungha atubangan ni City Mayor Limuel Reyes. Human gipatawag sa mayor may kalabutan sa gubot nga nahitabo hapit pagkahuman sa tungang gabi niadtong Agosto 10 atol sa panagtagbo. Ipahinumduman ni Mayor Reyes ang mga nalambigit nga likayan ang mga binuhatan nga mahimong makasamok sa kalinaw ug hapsay sa isla ug mahimong makahatag og kahasol ngadto sa publiko. Gibutyag sa mayor nga walay lugar sa Samal ang mga buhat sa kagubot ug pagsamok ngadto na sa publiko. Pirasig usab sa mayor ang mga nalambigit nga dawaton ang responsibilidad sa ilang mga binuhatan ug magkat-on gikan sa insidente pinagi sa paghimo ug mas responsable nga desisyon sa umaabot. Matod sa city government, ang community service gitumong aron mapalig-on ang disiplina ug pag-angkon sa responsibilidad ilabi na sa mga kabatan-unan. Ingon man ang pagtahod sa komunidad ug paningkamot nga mapadayon ang luwas ug hapsay nga palibot alang sa tanang taga-Samal. Bantay Balita. Alas 8:24 sa Kabuntagon. Yung pagpaminaw, mayong pagtanaw. Natividad Repolyo. Dayon ta sa dugang tudling sa mga balita, labyog ta sa lalawigan sa Bohol. 2,062 ka mga senior citizen sa Sagbayan nakadawat og ayuda. Kapin 2,000 ka mga indigent senior citizen sa Sagbayan, Bohol ang nakadawat sa ilahang third quarter stipend ubos sa social pension for indigent senior citizen o SOCPEN program. Kinatibuk ang 2,062 ka mga benepisyaryo ang na-interview na serbisyuhan atol sa duha ka adlaw nga payout. Ipahigayon sa
local government unit ang pag-apod-apod ug stipend uban sa technical assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office. Ang ayuda gitumong sa pagtabang sa mga senior citizen, pagatubang sa ilang adlaw-adlaw nga panginhanglan o gasto. Padayon usab ang DSWD-7 pagpalambo sa serbisyo alang sa mga nanginhanglan naagi sa HAPSAY o Harmonized Action Process for Swift Accountable Yield Initiative. Bantay Balita. Gikan sa probinsya sa Bohol, labyog tas probinsya sa Negros, Bulkang Kanlaon nag-alburuto na pod. Nakakuha og camera footages nakuha sa camera footages ang pagbuga og abo sa Bulkang Kanlaon alas 4:18. Ang maong pag-alburuto na usab sa Bulkang nakamugna og baga nga aso nga moabot ngadto sa 200 metros ang gitas-on ug paingon kini sa norte sa direksyon base sa nakuha sa footage sa Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City. Pabiling giisa ang alert level 2 sa Bulkang Canlaon nunot sa padayon nga activity niini. Bantay Balita. O kato ang naglangkob sa ato ang mga balitang lokal, sa ato ang pagbalik detalye sa mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nason, sa sport, sa showbiz ug sa labing wahing kahimtang sa lakat sa panahon. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Bimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patrake, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning,
farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Atong oras alas 8:31 sa Kabuntagon. Bantay Balita. O karon sa atong detalles mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Kapin 2,000 kasako nga basura nakolekta sa Dolomite Beach Cleanup. Nakolekta ang kapin 2,000 ka mga sako sa basura atol sa gihimong Manila Baywalk Dolomite Beach Cleanup ni adtong Agosto 14. Ipahigayon ang cleanup drive sa Department of Environment and Natural Resources, Metropolitan Environment Office West, kauban ang Estero Rangers ug uban pang mga ahensya. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagmintinar sa kahinlo ug hapsay sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Ingon man ang pagpalambo sa kahimtang sa palibot sa maong lugar. Padayon ang panawagan sa publiko, kalikayan ang paglabay og basura bisan asa ug magtinabangay sa pagpreserbar sa atong mga kabaybayunan ug mga katubigan. Bantay Balita. Good morning, Ma'am Girly Verso. All the way from Taberna, Palumpon, Leyte. Incoming student sa DLSU nahulog gikan sa building sa Manila campus. Ikumpirmar sa De La Salle University niadtong Huwebes ang insidente nga nalambigit ang usa ka incoming student nga nahugikan sa usa ka building sud sa Manila campus. Koordinar na ang universidad sa mga ginikanan sa mga estudyante o sa estudyante ug nagigtambayayong na sa mga otoridad alang sa pag-atubang sa maong insidente. Ang mga estudyante nga naa sa lugar sa dihang nahitabo ang insidente pailalom usab og debriefing ug counseling. Giawhag sa DLSU ang tanan sa pagrespeto sa privacy sa estudyante ug sa iyahang pamilya samtang ilang giatubang ang maong sitwasyon. Wa pa magpagawas ang universidad ug ang mga detalye kabahin sa kahimtang sa estudyante. Bantay Balita. Co-accused ni Saldico magpa-hospital arrest human ma-stroke. Mga sakit man ni silang mga dakpan. Good morning, Romila Sumatra. Good morning, maayong buntag, Grace Cardillo Pernes from Tambis, Palumpon, Leyte. Good morning, Idrits Mariarcal, watching from the Provincial Health Office. Good morning ninyo dihan tanan, boss. Nangayo og hospital arrest sa Sandigan Bayan ang usa ka co-accused ni kanhi kongresista Saldico sa kasong malversation
Human siya ma-stroke samtang ana sa kustudiya. Si Juliet Calvo, 64 anyos ang pangidaron, ug kanhi hepe sa Maintenance Division sa Department of Public Works and Highways Mimarupa. Nagsumiti og motion pinaagi sa iyang abogado alang sa hospital arrest. Anaa na sa ospital si Calvo human giatake sa stroke ni adtong Agosto 5 samtang detained sa women's dormitory sa Camp Karingal. Matod sa iyang abogado, naparalisa si Calvo ug dili na makasulti human sa stroke. Tungod niini, imanduan sa Sandigan Bayan ang mga doktor ni Calvo na mutunga sa korte ug musumiti og report bahin sa iyang kasamtangan nga kahimtang sa panglawas sa di pa muhimo og desisyon sa iyang hangyo. Ang kaso may kalabutan sa giingong 289 milyones nga substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Bantay Balita. Nag-una si incumbent Senador Robin Hood Padilla ug Alan Peter Cayetano sa pinakabag-ong survey sa Momentum Research para sa 2028 senatorial election. Nakakuha si Padilla og 43.9%. Sunod niini si Cayetano nga may 43.4%. Samtang naa sa ikatulong pwesto si Senador Raffy Tulfo nga may 38.2%. Apil pod sa top 14 sila si Senador Loren Ligarda, Francis Escudero ug Jinggoy Estrada. Samtang nakakuha si Davao City Mayor Basti Duterte og 34.8%. Si Vico Soto dunay 32.9%. Ni Senador Grace Poe 33.7% ug Manny Pacquiao nga adunay 24.2%. Ipahigayon ang survey adtong Hulyo 13 hangtod 16 pinaagi sa face-to-face interview sa usa ka 1,438 ka mga Filipino adult. Samtang pwede nga mopili ang kada usa ka respondent 12 ka pangan gikan sa 50 ka mga potensyal nga kandidato. Bantay Balita. 12 pesos kada litro nga fuel subsidy para sa PUJ ug UV Express magsugod sa Agosto 15. Sugod na. Nagsugod na ni adtong Sabado, Agosto 15 ang 12 pesos kada litro nga fuel subsidy alang sa mga driver o operator sa public utility jeepney o PUJ o UV Express. Suma sa LTFRB mahimong makatipid og hangtod 1,800 pesos kada semana ang matag kwalipikadong benepisyaryo pinaagi sa dugang nga mga subsidy. Ipataas ang ayuda tungod sa padayon nga pagsaka sa presyos lana na gilambigit sa tensyon sa Middle East. Ipanduan usab sa DSWD na ipadayon ang uplift program aron matabangan ang mga Pilipinong naapektuhan sa krisis sa presyo sa lana ug tensyon sa Middle East. Bantay Balita. Alas 8:38 sa kabuntagon. Kapin 1,700 ka mga OFWs na rescue sa giingong large-scale illegal recruitment scheme. Kapin 1,700 ka mga Pilipino ang giplanong mobiyahe paingon sa Central Europe. Ang na-rescue human na aresto ang mga giingong illegal recruiters na nag-offer og picking employment opportunities. Suma kini sa Department of Migrant Workers kon DMW. Ituhang
nalambigit ang mga recruiter sa usa ka large-scale illegal recruitment scheme. Diin gipasaligan kuno ang mga aplikante og trabaho ngadto sa Europa. Gipahinumduman ang mga nangandoy nga mahimong OFW nga i-verify una ang recruitment agency, job offer og mga dokumento pinagi sa opisyal nga mga ahensya sa gobyerno aron malikayan ang pagpangilad og illegal recruitment. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad bahin sa maong recruitment scheme. Bantay Balita. Gi-insister ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dili angay tawgon og ill-gotten wealth ang pipila ka mga kabtangan nga nalambigit sa iyahang pamilya. Matud sa presidente, napamatud-an kuno sa mga civil cases nga nalambigit sa maong mga kabtangan nga giingong niyang ilang napildi o nadaog dili gikan sa illegal nga bahandi ang mga kabtangan. SSS ni pahimangno sa mga miyembro niini sa lugar nga ipaubos sa state of calamity. Makapahimos na sila sa emergency loan program. Ipahimangno ang Social Security System kon SSS dito sa mga qualified members niini nga naa sa mga lugar nga ipaubos sa state of calamity nga mahimo na silang makapahimo sa emergency loan sa maong ahensya. Kanayon si SSS Vice President Carlo Villacorta nga ang emergency loan program nahimong mutanyag o hangtod 20,000 ka pesos nga dunay ubos nga interest rate nga sa 7% matagtuig na adunay 6 ka buwan sab repayment moratorium. Bantay Balita. Nakigalayo na sa Department of Foreign Affairs kon DFA sa Philippine Embassy sa Beijing kalabot sa report sa Chinese Ministry of Foreign Affairs nga matud pa na aresto ang usa ka gatos ka mga Filipino national dito sa China. Paniguro usab sa DFA nga masunod ang due process ug mahatagan og consular assistance ang mga apektadong Pilipino kon gikinahanglan. Insister sa ahensya nga tahuron sa Pilipinas ang pagpatuman sa China sa ilang immigration laws ug nanawagan sa mga otoridad sa China na sigurohon ang kahimtang sa gidakop nga mga Pilipino. Ang iusab sa Pilipinas ngadto sa China na ipahibaw dayon sa mga buhatan sa Foreign Service sa Pilipinas ang ilahang pag-aresto. Bantay Balita. Alas 8:42 sa kabuntagon. Good morning. Dr. Ace Nino Hica all the way from Dumaguete City. Good morning sab Nurse Russell Carion from Alegria, Cebu. Gipaniguro ni Senate Committee on Finance Chairman J.V. Ejercito way palutson nga leadership fund sa 2027 national budget. Gipahayag ni Ejercito nga nakigsulti na siya niini ngadto kang Senate President Sherwin Gatchalian sa mo'y nangu sa paghimay sa 2026 national budget. Naibaw lang sila bahin sa mga allocable sa dihang gihimo ang hearing kabahin sa anumalusong proyekto sa flood control. Dugang pa ni Ejercito na kung nakarekomendar man sila og mga amyenda insertion sa budget alang sa mga proyekto, gihimo kini sa transparent nga paagi atol sa plenary session o atubangan sa publiko. Matud pa ni Ejercito, walay daotan kalabot nini sanglit gitumong kini sa pagtubag sa mga panginhanglan sa publiko ug sa mga lokalidad sama sa paghatag og pundo alang sa universal health care nga programa ug libre nga pagpatambal. Bantay Balita. Sugda na sa September 3 ang bail hearing ni
Senador Rodante Marcolita, kanhi Congressman Mike Defensor, ug laing duha ka mga akusado sa kasong plunder kalabot sa giingong 75 milyones ka pesos nga campaign donations. Sugdan sab ang nahisgutang schedule sa September 7, 10, 14 ug sa Oktubre 1. Giklaro sa manan nga kinahanglan nga mapamatud-an sa prosecution sa bail hearing kung lig-on ba ang ilahang gihuptang ebidensya batok sa maong akusado sa kasong plunder. Bantay Balita. Alas 8:44, mao kadto ang naglangkob sa tuang mga balitang nasyonal. Ayong buntag di ay Konsehal Arnold Behek nagtanaw sa tuang Sibya. Balik ta karong taud-taud alang sa dugang detalye sa mga balita sa gawas sa nasod. Nagkadaghan ng nakalaslinog dito nasod sa Indonesia. Mga detalye sa balita sa gawas sa nasod sa tuang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Ang problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw. Kasabay ng pag-e-ehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity,
Puffy, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Alas 8:49 na sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Pope Leo XIV nihatag og usa ka gatos ka euros sa simbahan sa Colombia isip ayuda sa mga biktima sa linog. Nimando si Pope Leo sa Office of Papal Charities og nagbalor usa ka gatos ka libo nga euros adto sa simbahang Katoliko sa Colombia aron itabang sa mga labihang naapektuhan nga migo sa naigo nga linog sa nahisgutan nga nasod. Nasuta ang pipila ka mga syudad sa western nga bahin sa maong nasod ang labihang naapektuhan sa maong linog. Gianunsyo sa Colombian Bishop Conference kon CEC na ang maong ayuda sa Santo Papa ipada kini ngadto sa National Secretariat for Social Pastoral Care Caritas Colombia na ilang gihulagway isip dakong tabang alang sa paghatod nga kinahanglan sa mga apektadong komunidad human maigo sa linog. Sa nasayran, kagamhanan sa Colombia ni deklarar na og 3 ka adlaw nga national mourning o pagbangutan alang sa mga nakalas mikan sa miigo nga 7.4 magnitude nga linog sa maong nasod niadtong Agosto 10. Bantay Balita. Alas 8:51 sa Kabuntagon. Good morning, Konsehal Gilbert Solon Coyos. Sa dugang tudling sa to ang mga balita sa gawa sa nasod. Isa ka na ngadto sa 47 ang ihap sa mga namatay tungod sa magnitude 7.7 nga linog. Pipila ka kusog nga mga aftershocks nga niigo sa kadagatan duol sa isla sa Flores sa sidlakang bahin sa Indonesia. Kini suma sa pahayag sa National Disaster Mitigation Agency sa hisgutan nga nasod kagahapong adlaw sa pinakauwahi report gibutyag sa BNPB mukabat na ngadto sa 346 ka mga balay ang nadao sakip na ang 157 grabing naguba 41 ka mga sarangan nga nangadaot og 148 nga gamay rag kadaot wasab makalikay sa kadaot ang mga pasilidad sa publiko sakip na ang 87 ka mga pasilidad sa edukasyon 18 ka pasilidad sa panglawas o health 5 ka mga lugar ampuanan, 6 ka opisina sa gobyerno suma pa sa maong ahensya. Bantay Balita. Alas 8:52 sa Kabuntagon. Ngayong pagtanaw, maaptikon nga kapitan sa Barangay Capitol Site, Kapitan Kili Quijada. Morning Sab, Cons Alvin Dizon. Paniguro sa Department of Agriculture kon DA nga muhatag sila dayon og tabang sa libuan ka mga mag-uuma nga naapektuhan tungod sa bagyong Luis ug sa hanging habagat atod sa tigpamaba.
Arnel de Mesa. Sa kasamtangan niabot na ngadto sa 21,000 ka mga mag-uuma ang apektado sa maong mga pag-uwan. Base sa inisyal nga datos, abot ngadto sa 35.67 milyones ka pesos ang insured damage sa agrikultura sa unom ka mga rehiyon nga gilangkuban sa Region 3, Central Luzon, Ilocos Region, Mimarupa, Calabarzon, Cagayan Valley ug Western Visayas. Bantay Balita. Ekonomiyas Pilipinas misakara og 2.3% sud sa second quarter karong tuiga. Hinay ang pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas sa ikaduhang quarter sa tuig 2026. Pitubo lamang og 2.3%. Pinakahinay nga quarterly expansion sukad 2021. Suma pa sa Philippine Statistic Authority kon PSA sa unang unom ka buwan. Niabot lamang og 2.6% ang economic growth. Kip sa mga hinungdan sa paghinay ang investment, construction, household spending. Ang ubos usab kini ikumpara sa mga nangaging tuig diin ang annual economic growth ni tindog sa 7.6% atong tuig 2022. 5.5% niadtong tuig 2023 o 4.4% sa tuig 2025. Bantay Balita. Sa katapusan, harita sa pagbana-bana sa kahimtang sa panahon. Good morning diha. Boss Levin Michael Semafranca Canunigo. Duha ka low pressure area karon kon LPA ang gimonitor sa pag-asa gawa sa Philippine Areas of Responsibility kun PAR. Ang LPA unlikely matud pa nga mahimong tropical depression nga sa mosunod nga 24 oras. Samtang ang LPA 08F adunay medium nga tsansa nga mahimong tropical depression sud sa 24 oras. Giawhag ang publiko pag-monitor sa kahimtang sa panahon sa pagsunod sa DOST Pag-asa dinhi sa ato ang Sibyaanan nagkaroon og unya padangata og mga report sa labing wahing kahimtang sa lakat sa panahon. Ang ato ang weather forecast hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita dinhi sa ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Ang atong mga balita gidalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation ang tigama sa produktong Lacto-Puffy. Mapalit ang tanang produkto sa Lacto-Puffy. Lacto-Puffy mapalit diha sa tanang Rose Pharmacy nationwide. Mapalit sab ninyo online na sa ato ang comment section ang link. Namumugawas magpaabot na lang mong i-deliver. Mga balita gidalit usab kanato sa Nasi Laboratories Incorporated ang tigama sa produktong Inzumo. Ang Inzumo usa ka organic breakthrough nga produkto. Makapawagtang sa baho, makapapatay sa kagaw, makapawagtang sa langaw. Namuhi ka og mga hayop. Nakay tangkal sa ero, tangkal sa baboy ug ad sa imuhang mga manok. May reklamo ang imong silingan gumikas kabaho. Gip na imong basura nga dugay gikolekta. Gamit og Inzumo. Isagol lang sa tubig, i-spray ngadto sa tangkal, ngadto sa basura, wagtang ang kagaw, wagtang ang baho, wagtang ang langaw. Luwas kini nga gamiton. Ikan kay organic. Bisan pag matilapan diha sa imuhang mga kahayupan, wa ray kurat. Di ra ka mo panic because it's organic. Ato
ato mga balita. Ini kay pinaagi sa ato ang Tawak Balitaanan sa ato ang Bantay Radio Newsroom. Pinaagi sa ato ang kauban kabantay Fred Litihio. Atong pasalamatan ato ang mga partner stations nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. 95.3 One Heart Radio DYAJ. Naman ang 102.9 South Radio. Daghang salamat sa mga naminaw nato sa Karkar. Good morning ninyong tanan diha. Ato usab pasalamatan ang ato ang mga reporters. May padangat sa ilahang report karong buntaga. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosette. Bakasyon pa to ang Showbiz News reporter. Wato kamatag sayo kay Lunis Ron. Basta kadiha Kabantay Grace Bakero. Atong pasalamat sa kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Nanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez. Tawagan ni Attorney Miko Sabalier. Ako ang technical partner diri sa ato ang Masters Control Kenon Siniza. At ang imo sunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Ilang gihapon ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtanaw. Maayong Lunes kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.